Kasama po natin sa kabilang linya, walang iba kundi si Sir Leonardo Montemayor, ang former Agriculture Secretary sa ating bansang Pilipinas at siya rin pong chairman ng Federation of Free Farmers. Unang-una po sa lahat, Sir Leonardo, isang mapagpala. Magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohana Idugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers, Sir Leonardo. Maraming salamat, Bombo Justin. Good morning. Good morning din sa ating pong listening audience. Yes po. So, Leonardo, we believe na kahapon ang Federation of Free Farmers, kabilang po sa mga dumalo dito po sa isinagawang Senate hearing, pagdinig dyan po sa mga kinakaharap pa rin pong mga usapin sa sektor po ng agrikultura sa pangunguna po nitong si Senator Kiko Pangilinan, Sir Leonardo. Opo, although hindi kami personally present, ay na-monitor po naman namin through YouTube. So, Leonardo, dito po sa mga natalakay kahapon, ano po yung unang nahakot po ng inyong attention na ikinatuwa po ninyo at nabigyan po ng pansin, especially dito po sa pagtalakay ni Senator Kiko Pangilinan? Tapangkalahatan po, unang-una po ay natutuwa ako doon sa approach na inumpisan po ng Senate Committee on Agriculture sa pamumuno ni Chairman at Senador Kiko Pangilinan. Napansin ko po na ang approach po nila ay comprehensive, malawakan. At so nagkaroon po ng initial testimony mula po sa mga resource persons, particular po si Secretary Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture. Umpisa pa lamang po yung investigasyon o pandinig na inumpisan ng Senate Committee on Agriculture kahapon. So it will take several more hearings para mahimay ng maayos yung sitwasyon po ng agrikultura sa Pilipinas. Lalo po yung kalagayan po ng ating mga magsasaka at ang kapakanan din po ng ating mamamayang Pilipino. Dito po sa pagtalakay, Sir Leonardo, ano po yung mga nakita po nilang mga problema, especially sa presyo po o yung dahilan kung bakit po tumaas yung presyo po ng mga agricultural products sa ating bansang Pilipinas? Dahil bago po isagawa ito pong pagdinig, may nabanggit po ito pong si Senator Kiko Pangilinan na since 2018 umaabot na po ng 50% yung pagtaas po ng presyo po ng mga bilihin sa agrikultura, katulad na naman po ng karne ng baboy, kamatis, sibuyas, at syempre ito pong usapin po ng bigas, Sir Leonardo. Well, unang-una talaga, maliwanag na kulang pa ang pondo po o budget na inilalaan po ng ating pamahalaan para sa sektor ng pagsasaka at pangisdaan. So much so na, halimbawa na lang, dahil sa kakulangan ng mechanical dryers, kadalasan po pagka umani po ang ating mga magsasaka, halimbawa po ng palay, ang dami pong nasasayang. Dahil kung saan na lang po pinatutuyo ng ating mga farmers ang kanilang bagong aning palay, lalong-lalo na po sa makarsada. In the process, siyempre, pag nadaanan po ng masasakyan, yung nakabilad na palay halimbawa sa National Highway, marami po ang natatangay po ng hangin, maraming nababasag. So pati po yung mailing recovery po napakababa. So diyan pa lamang sa sa issue po ng yung nawawala po sa ating production gawa ng kulang ang post-harvest facilities. Sa sibuyas, ang facilities na kailangan po dyan, mga cold storage facilities. Ang naging resulta po niyan ay nababawasan po yung ating production overall. At saka po, siyempre, nagmamahal po yung natin, yung agricultural output dahil kinukulang po ang supply natin para matugunan yung pangangailangan po nating mga mamamayan. So, dyan pa lamang po sa post-harvest facilities because of lack of adequate resources of funding
in terms of mechanical dryers, etc. Kwan po yan. Ang nagiging resulta po niyan talaga, nagmamahal po yung presyo po ng mga produkto. Sir Leonardo, naging mainit din po yung usapin tungkol doon sa pagbabalik sa taripa ng imported po na bigas sa ating bansa. Natalakay din po dyan sa pagdinig po na yan. Ano po yung reaksyon niyo po dito, Sir Leonardo? Opo, sana po, Kwan, sa lalo madaling panahon ay magkaroon po ng pagkilos po ang ating Senado dito sa matagal na pong panawagan ng ating mga magpapalay na ibalik na po yung dating yung taripa o buwis na binabayaran po ng mga importer po sa bigas, dahil ang nangyari simula pa po nung July of last year sa 2024 na kung saan po ay binawasan po ng Executive Order number 62 ang taripa sa imported rice, lalo pong na-encourage o nainganyo ang ating mga importer na magpasok ng bigas. Napakalaki ang pumasok po ng bigas since yun nga po, nabawasan ng tariff on imported rice. So, nagdulot po yan ng napakababang presyo po ng palay. Bagsak na bagsak po yung presyo po ng palay, lalong-lalo na po, umpisa po ng 2025 hanggang sa kasalukuyan. In general po, ang pagbagsak po ng presyo ng palay dahil sa over-importation, bunga po ng napakababang taripa. At also nakadagdag po sa problema, talaga pong nabawasan din po ang world market prices para po sa imported rice. Talagang bagsak na bagsak po ang presyo ng palay. Sa tansyak namin kasi, Justin, at 6 pesos reduction po sa presyo po ng palay, dito pa lamang sa first 6 months ng 2025, ang nawala na pong nawala po sa kita ng ating mga magsasaka ay around 54 billion pesos. Yan po ay base po sa official estimates ng PSA, Philippine Statistics Authority, na pagbagsak po ng presyo ng palay. So sana po, lutasin na po ng ating pamalaan kung kinakailangan po na amendahan po o ibalik po ng Senado at ng House of Representatives ang dati pong taripa po ng bigas, dapat po sa lalong madaling panahon ay mangyari po yan. Yes po. Sir Leonardo, kayo po bilang former Agriculture Secretary, ano po yung nakikita po ninyo na magandang epekto? Una, syempre, doon po sa pagpapatupad ng suspension sa importation po ng bigas na ipapatupad na next week, September 1, Sir Leonardo. Makakatulong ng konti yung suspension kasi siyempre pagdating po ng buwan ng September hanggang katapusan ng October, liliit po. Hindi lang liliit, talagang ititigil po yung pagpasok po ng napakamurang imported rice. So magkakaroon po ng dapat ng epekto po yan na hindi po lalong bababa ang presyo ng palay. Ngunit hindi po sapat po yon dahil ang laki na po ng pumasok, tapos kailangan talaga ay dagdagan po ang kilos in terms of the suspension po ng price importation, yung pagbalik po ng original tariff rate na at least 35%. Yes po. Pero Sir Leonardo, hindi naman po ba ito makaka-apekto doon sa pagtiyak natin na meron pong sapat na bigas sa ating bansang Pilipinas, knowing for the past few months, nakaranas po tayo ng mga malalakas po ng mga kalamidad, pagbaha na talagang naka-apekto sa ating mga sakahan ng mga mangingisda. So, yung production po nila nabawasan. Ay hindi naman po kaya tayo magkulang sa supply po ng bigas in the near few months from now, Sir Leonardo? Hindi dapat Justin, kasi mismo ang Department of Agriculture sa pamagitan ni Secretary Chu Laurel, ina-assure tayo na very very adequate, sapat na sapat
yung ating pong kasalukuyang supply po ng bigas, maging mula po sa imported at saka yung local production natin. So in terms of yung supply po sa mula po sa importasyon, kwan po, ang laki talaga ng ating carry over stocks at mula po sa 2024 at saka according to the DA, record magkakaroon tayo ng record harvest ng bigas hanggang sa katapusan po ng 2025. So even if magkaroon po ng patakaran na walang papasok na imported rice sa 2 buwan po ng September at October, ito po yung kasi mga kalagitnaan po ng ani ng ating main rice harvest in 2025. So ano man po ang mawawala sa karagdagang importasyon sa 2 buwan na yon, pupunuin po ng papasok po na record harvest according to the DA. So hindi dapat hindi magkakaroon po ng masamang epekto o pagbawas dito po sa ating supply ng bigas at hindi dapat tataas ang presyo po ng bigas sa ating pong palengke. Sir Leonardo, kayo po ba naniniwala na malayo pa ang Pilipinas sa tinatawag na food security and food sufficiency na according kay Senator Rodante Marcoleta, nangangapa pa rin daw po ang sektor ng agrikultura dito po sa ating bansa? Opo, tama po sila. And it will take some time, assuming na magkakaroon po ng dramatic na paglaki ng inilalaan po nating resources o pondo para sa iba't ibang aspeto po ng agriculture and fisheries sa ating Pilipinas bago po tayo makapag-catch up at mabawasan po yung ating dependence sa imported food products. Hindi lang po sa bigas, pati po sa ibang mga produkto, mais, baboy, siyempre po mga gulay, pati po sa isda, lahat po ng kasi produkto sa napagkain, tayo po ay umasa sa importasyon. Sa exception na lamang po ng pinya at saka saging. So hindi naman pwedeng baligtarin ang sitwasyon at makakaabot po tayo ng seguridad sa pagkain sa loob lamang ng 1, 2 o 3 o even 5 taon. Kailangan po ng maraming taon na sustained na paglaan ng karagdagang pondo sa sektor na ito bago po natin marating po yung self-sufficiency or food security po. So Leonardo, tayo naniniwala hindi lamang yung dapat na pagtutok sa mga pangangailangan ng mga magsasaka, katulad na lamang yung mga post-harvest facilities, pagbibigay ng mga ayuda or tulong sa kanila, but para po mabigyan ng solusyon ng mga problema sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, kundi pati na rin sa pagtutok doon po sa mga problema na kinakaharap tulad po ng talamak po na pa rin na rice smuggling dito po sa ating bansang Pilipinas. Kayo po ba ay kontento dito po sa isinasagawa ng ating pamahalaan para po masug po yung ganitong problema, rice, ito pong cartel, smuggling, hoarding sa ating bansa? Frankly, Justin, hindi kami kontento. Kasi sa English meron yung kasabihan, the proof of the pudding is in the eating. Ibig sabihin, upang mapatunayan na yung isa pong putahe o pagkain ay masarap, kailangan kainin mo kailangan tikman mo dapat maranasan mo yung actual na paglasa po doon sa pagkain na yon. So para yung mga kaso ng smuggling, profiteering, at saka even hoarding, po ang in general ang nagiging aksyon ng ating pamahalaan, as I said in general, talagang kulang kasi mababaw po yung yung nagiging response it's more of mga publicity, hindi po in terms of actual arrests, in terms of actual prosecution at actual po na pagpaparusa, conviction
ng mga na suspected po na smugglers, profiteers, tsaka hoarders. So again, dapat sustained ang kampanya. At malalaman po natin kung talagang masusog po yung mga problemang yan, kung talagang puspusan po ang prosecution, at saka conviction po ng mga nagsasamantala po dito po sa ating sektor ng kultura. Speaking of, kasi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po noong May 19, may mga isiniwalat po ng mga opisyal ng gobyerno na nasa likod ng talamak na rice smuggling sa bansa. At sinasabi na from this, kumikita sila, pero ilang buwan na po yung nakakalipas up to now, wala naman pong pinangalanan, wala pa rin pong nakakulong, at wala pa rin pong napapanagot po sa ating batas sa ganitong klase po ng mga illegal na gawain, Sir Leonardo. All the more it shows na kulang talaga yung aktual na pagkilos po ng ating pamahalaan para malutas ang problema po ng smuggling. At dapat wala nang dahilan kung bakit nahirapan pa tayo tungkol dyan dahil noon lamang nakarang taon, mga bandang September of 2024, ipinasa po yung mas malakas na batas laban po sa mga agricultural economic sabotage na actions like yung profiteering tsaka smuggling. Ang bigat po ng parusa sa mga malakas na pagsususpetsahan na gumagawa po ng ganyang klaseng katiwalian dahil pagka nakasuhan ka, halimbawa, hindi ka pwedeng mag-post ng bail. Hindi ka makakalabas sa kulungan habang nililitis ang kaso mo sa korte. Tapos, pagka napatunayan ng korte na ikay nagkasala, ang halimbawa ng smuggling, life imprisonment ang abot mo dyan. Plus the fact na kung ano yung halaga ng smuggled product na napatunayan na ginawa mo, times 5 yung magiging multa na dapat babayaran mo So, napakabigat. Pati po yung mga opisyalis ng gobyerno o kawani na sangkot sa ganyang klase pong mga katiwalian, sila ay damay po, liable sila for the same penalties na ipapataw po sa mga negosyante na guilty po sa smuggling and other economic sabotage activities. So, wala nang dapat dahilan in terms of yung kakulungan po na batas, in terms of penalties, in terms of the resources na available sa gobyerno. Pero kung bakit September na yon, mag-iisang taon na, mukhang hindi, pati po yung Justin, itong pinalakas na batas laban sa smuggling last year, hanggang ngayon, meron po dyan advisory group na bubuuin po ng kinantawan na mamagsaka sa palay, sa bigas, sa mais, sa mga hayop, nyog, isda, tabako at iba pang produkto, mga kinatawan na mamagsaka po dyan, hindi pa na-apport hanggang ngayon At ang trabaho po ng advisory group na yan, may po ng kanilang inputs sa trabaho po ng isa pong National Council ng top-level officials ng government natin para lalo maging mabisa ang kampanya against smuggling and other actions constituting economic sabotage. Bakit even the appointment of the farmer sectoral representatives sa advisory group, napakasimpleng bagay yan. Bakit ngayon wala pa. So mag-iisip talaga ang mga tao, lalo ng ating mga farmers, seryoso ba tayo na isagawa po ito, ipatupad ito pong napalakas po batas kontra po sa economic sabotage sa agrikultura. Yes po. Speaking pa rin po of maanumalyang usapin na Sir Leonardo, ngayon mainit-init na usapin na ito pong mga flood control projects dito po sa ating bansang Pilipinas. At pag sinabing flood control projects, syempre kabilang din po sa mga naapektuhan po dyan, syempre ito pong ating mga magsasaka na nabaha yung kanilang mga pananim, no? For the past few years, kapag may mga kalamidad na tumatama dito po sa ating bansa na nakakalungkot isipin, doon sa pagsisiwalat po kahapon ni Senator Panfilo Ping Lacson na sa mga maanumalyang flood control project, 60%
yung napupunta sa mga maanomalyang usapin, 40% lamang doon po sa inilaan na pondo. Yung napupunta po talaga doon po sa mga proyekto po na yan. Kayo po, bilang nasa sektor po ng pagsasaka na naapektuhan po dito, ano po yung reaction niyo, Sir Leonardo? Una sa lahat, Justin, mabuti naman na at last ang ating Pangulo, nung kanya pong SONA, ay inamin po niya na talagang napakatindi na ang problema ng korupsyon. At ang nagbigay po siya sa korupsyon sa konpo, mga flood control projects at iba pang mga infrastructure projects ng ating pamahalaan. At sabi na, hahabulin talaga ngayon ng ating pamahalaan yung mga may kasalanan po dyan. Although, matagal nang nangyari yan, Justin. Open secret po yung mga porsyento-porsyento dyan na ginagawa po ng mga some politicians na kakutsaba po nila mo ang mga ibang mga tauhan po ng Department of Public Works and Highways at ilan mga kontraktor, kinakaltasan po nila at pinaghati-hatian po yung napakalaking bahagi po ng budget for this flood control and other projects. So ang natitira na lang po na iniuukol sa aktual na flood control structures, halimbawa, mga kanya na lang po, less than 50% sa original budget. So, hindi po nakapagtataka, substandard po ang nagiging resulta po niyan. At konting lang po ulan o makadaan lang po sa isang baha. Talagang tangay na po ang mga flood control structures na yan. At apektado po lahat. Hindi lang, unang-una yung ating mga farmers, kasi natatabunan po yung kanilang bukirin ng siltation at saka floodwaters. So namamatay po, nasisira po yung kanilang pananim, natatabunan po yung kanilang bukid, hindi na po sila makarecover agad dahil halimbawa, napuno po ng buhangin yung mga palayan, so hindi sila makakapagtanim agad. So siyempre may problema pa dyan, pati buhay po apektado. And then in the end, ang ating pong supply ng pagkain, ang laki po ng bawas. Ang nakikita lang po dito ay mga pamumurakot. So, bidat may, as I said, masaya ka naman kami na finally ang ating Pangulo, kinilala niya ang problema at kami po yung umaasa po na magkakaroon talaga ng magandang follow-up sa mga sinabi ng Presidente dito po sa kanyang SONA. Okay po. So, Leonardo, siguro panguling mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa sektor po ng pagsasaka sa ating bansa. Go ahead po, sir. Opo, as I said, Juan, hello. Go ahead po, sir. Yes. Masaya kami, hindi naman exactly totally masaya, pero nagkakaroon kami ng konting ginhawa dahil inaamin unang-una na may problema. At may initial action po ang ating Pangulo. Meron yung isang kaso ng binisita po niyang ghost project sa isang bayan po ng Bulacan. 55 million pesos ang nagastos po. Kuwan lang pala. Nagkaroon po ng project sa kuwan lang, sa guni-guni, sa papel. Pero actual na accomplishment, zero. At sinabi ng Presidente, nagpalabas na yata ng utos na kasuhan po ng economic sabotage. Yung mga involved po sa mga panayan, katiwalin na yan. At salamat din sa ilang mga opisyalis natin, lalong-lalo na Mayor Benji Magalong po ng Baguio, at saka sina Senator Ting Lacson, na sila po ay tinututukan talaga ang problemang ito. Sana po pagpatuloy po nila yan. At importante rin po dito, Justin, yung pakikilahok, aktibong pakikilahok at kooperasyon po ng ating mga mamamayan, including po yung mga farmers po natin, para maituro yung mga lugar, mga project po na nagkakaroon po ng ganang klaseng katiwalian at magtumulong po tayong lahat dito po sa prosecution po ng mga guilty parties. Ayan, maraming salamat po Sir Leonardo Montemayor, ang former Agriculture Secretary ng ating bansa at kasalukuyang chairman ng Federation of Free Farm